Ano nga ba talaga ang nangyari sa pag-crash ng helicopter ni Kobe Bryant? January 26, 2020, maayos pang ibinyahe ang helicopter ni Kobe Bryant papunta sa Mathis Hills Academy sa Thousand Oaks. Dumaraan sila sa San Fernando Valley hanggang pasado 9:45 ng umaga, sumabog ang helicopter. Isang balita ang nagpasindak sa mundo, ang pagpanaw ng NBA legend na si Kobe Bryant, ang Black Mamba, sa edad na 41. Kasama niya ang kanyang 13 taong gulang na anak na si Gianna at 7 iba pa nang bumagsak ang sinasakyan nilang helicopter sa Calabasas, California. Paano nga ba naganap ang trahedyang ito? Ano ang pinakadahilan ng aksidente? At may katotohanan ba ang mga haka-hakang planado ang nangyari kay Kobe Bryant? Tara, pag-usapan natin. Karaniwan lang dapat ang araw na iyon para kay Kobe Bryant. Maaga siyang nagising, nagdasal at naghanda para umalis kasama ang kanyang anak na si Gianna. Papunta sila sa isang basketball tournament para sa team ni Gianna, ang Mamba Ballers, na maglalaro sa Mamba Sports Academy. Bago bumiyahe, dumalo muna si Kobe at ang kanyang anak na si Gianna sa 7 a.m. Mass sa Our Lady Queens of Angels Catholic Church sa Newport Beach. Habang palabas na sila, nakasalubong nila si Father Steve Salat. Napansin ng pare ang kaunting holy water sa noo ni Kobe, tanda ng kanyang panalangin. Binati ni Father Salat si Kobe, nagkamayan sila at saka tumuloy si Kobe at Gianna papunta sa airport. Ang trip na ito ay routine na para sa kanila. Umiiwas kasi sila sa matinding traffic ng Los Angeles sa pamamagitan ng paglipad sakay ng helicopter na karaniwang tumatagal ng 20 hanggang 25 minutes lang mula Orange County papuntang downtown LA kumpara sa aabuti ng 1.5 oras kung gagamit ng kotse. 9:06 ng umaga, ang Sikorsky S-76B helicopter na may registration number N72EX ay umalis sa John Wayne Airport sa Orange County. Kasama ni Kobe at Gianna sa eroplano ang kanilang mga kaibigan at teammates, sina Alisa Altobelli at Peyton Chester. Kasama ang kanilang mga magulang na sina John at Carrie Altobelli at Sarah Chester. Kasama rin nila ang assistant coach na si Christina Mauser. Ang piloto ng helicopter ay si Ara Zubayan, isang veteran pilot at paboritong piloto ni Kobe. Si Ara ay may mahigit 8,000 hours ng flight time at nagsilbing chief pilot ng Island Express Helicopters. Masama ang panahon ng umaga na iyon. Imbis na dumaan sa karaniwang ruta sa ibabaw ng Hollywood Hills patungong Thousand Oaks, napilitan si Ara na baguhin ang direksyon. Sinundan nila ang Interstate 5, isang highway sa bilis na humigit kumulang 150 knots o 275 kilometers per hour. Habang lumilipad, pabago-bago ang altitude nila mula 500 hanggang 950 feet upang maiwasan ang mga bundok at burol na natatakpan ng makakapal na ulap. Habang tumatagal, lalong bumababa ang visibility. Mula sa 3 miles, naging 1.2 miles na lang ang nakikita nila. Habang palapit sila sa Burbank Airport, kailangan ni Ara ng clearance para makadaan. Pero may ibang mga eroplano sa area, kaya't hindi agad sila pinayagang lumipad ng diretso. Sa halip, pinag-ikot-ikot sila sa himpapawid ng halos 11 hanggang 15 minutes. Habang patuloy na umiikot ang helicopter, tinanong ni Ara ang air traffic controller tungkol sa taas ng mga ulap. Ito ang naging senyales na nag-aalala na si Ara sa masamang panahon at bumababang visibility na nagpapahirap sa kanyang paglipad. Pagkatapos makakuha ng clearance, nagpatuloy si Ara sa paglipad papuntang north. Sinundan niya ang US Route 101 na pupunta sa Camarillo Airport. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, mas sumama ang panahon. Bumaba pa ang visibility at bumaba rin ang mga ulap. Dahil dito, naging mas mahirap para kay Ara na makita ang paligid at kontrolin ng helicopter. Sa kabila ng masamang panahon, ipinagpatuloy ni Ara ang flight gamit ang Visual Flight Rules o VFR o ang pagdepende sa paningin niya para mag-navigate. Dahil sa makakapal na ulap at mababang visibility, naging mapanganib ang desisyong ito. Si Ara ay certified lamang para sa VFR flights at hindi authorized na lumipad gamit ang Instrument Flight Rules o IFR na nangangailangan ng paglipad gamit ang mga instrumentong pang-navigation kaysa dumepende sa paningin. Ang paggamit ng VFR sa ganitong kondisyon ay hindi pinapayagan ng FAA o Federal Aviation Administration o ng Island Express Helicopters mismo. Ang tamang aksyon sana ay mag-land sa pinakamalapit na airport o bumalik na lamang sa John Wayne Airport. Nang makarating sila sa isang bahagi ng Route 101, nakaharap sila sa isang malaking pader ng ulap. Nakunan pa ng litrato ang helicopter
kung saan makikita ito na lumilipad mula sa kanan patungo sa kaliwa habang sumusunod sa highway. Pero ilang segundo lang pagkatapos nito, nawala na sa paningin ng helicopter nang pumasok sila sa makapal na ulap. Dahil dito, hindi na makita ni Ara ang paligid. Hindi niya na alam kung saan sila papunta. Nag-radio si Ara sa air traffic control na magsisimula na siyang umakyat para makalampas sa mga ulap. Mula sa 1,370 feet, umakyat ang helicopter hanggang 2,370 feet sa loob lang ng mahigit 36 seconds. Ito ay isang mabilis at agresibong pag-akyat na may bilis na halos 1,500 feet per minute. Pero sa halip na makalampas sa mga ulap, ang helicopter ay biglang lumiko pakaliwa at mas bumilis ang pagandar. Napansin ng air traffic control na may problema at tinanong si Ara kung ano ang kanyang ginagawa. Sumagot si Ara na umakyat siya hanggang 4,000 feet. Pero ang totoo, ang helicopter ay mabilis na umaandar pababa. Isang mountain biker ang huminto sa kanyang pagbibisikleta nang makita ang helicopter na lumabas mula sa makapal na ulap. Malakas ang tunog ng makina at mukhang hirap ang piloto na kontrolin ito sa hangin. Nakatanaw lang ang mountain biker sa helicopter habang patuloy ito na bumababa. Isang malakas na tunog ang narinig. Biglang bumangga ang helicopter sa burol. Agad na sumiklab ang apoy at umakyat ang makapal na usok sa kaulapan. Kasunod ng isang matinding pagsabog. Napaatras ang biker. Kinuha niya ang cellphone niya at kaagad na tumawag sa 911 para i-report ang nangyaring aksidente. Dumating ang mga emergency responders makalipas ang ilang minuto. Nagmadali silang pumunta sa crash site ng nasusunog na wreckage. Agad nilang pinangambahan na wala nang nakaligtas dito. Habang abala ang mga otoridad sa pag-iimbestiga, mabilis na kumalat ang balita. Sa loob ng 2 oras matapos ang aksidente, inilabas ng TMZ ang ulat tungkol sa tragedy. Kobe Bryant has died.